sabi niya, baka parang hindi ko pa kaya, sabi niya. O di sige, hindi naman kita kako pipiliting magtrabaho. Kung ano na lang yung pinagkakabisihan mo dyan, kako, yan na lang yung gawin mo. Eh, nung isang araw, lumabas siya, sabi niya, magwo-walking ako kasi malapit lang naman. Malapit lang naman yung mall dito. May mall kasi malapit din dito eh. Sabi niya, lalabas ako, sabi niya. Sabi ko, saan ka pupunta? Magwo-walking lang ako, sabi niya. Tapos nung dumating siya, may inabot siya sa akin. Sabi niya, oh, pamalengke, sabi niya sa akin. O di kaya, ibayad mo, sabi niya, sa rent natin dun sa boarding house natin dun sa Baguio, sabi niya. Kasi kahit nga naman hindi namin tinitiran yun, binabayaran pa rin namin. Hindi, ayun, nagkon siya. Tapos binigyan niya si papa niya ng panggasolina. Kaya sabi ni papa niya, buti pa tong anak ko na to, sabi niya ganyan. At kahit maliit lang yung kinikita niya, nagbibigay pa rin. Pero itong dalawa naman, sabi niya na ang lalaki ng sinusweldo. Sabi ko, sabi niya, hindi man lang ako maabutan. Nagdadrama yung papa nila. Paano naman yung bunso ko naman, siya yung babayad ng wifi namin, siya yung nagbabayad ng kuryente namin. Tapos minsan siya pagsweldo niya nagbibigay ng pang grocery kahit pa paano, pambili ng mga sabon, ganyan, pambili ng ulam. Wag mo na kakong asahan na magbibigay pa sa'yo. Ganun nga, oo. Thank you so much sa inyo. Kaya malapit na sa Kalahati, Manila, Intramuros. Kaya sabi niya kung hindi nagkasakit tong anak ko na to, sabi niya ganyan, hindi na siguro ako nagkukumahog sa bukid na magsaka, ganyan. Sabi ko, kung panghinayangan na yung mga ganong bagay. Hindi lahat ng gusto natin binibigay sa atin, sabi. Pasalamat na lang tayo na nung nagkasakit yung kuya, may trabaho na yung bunso. May trabaho na si bunso, may kahit pa paano nakakatulong na sa mga gastusin dito sa bahay. Kung nagkataon na nagkasakit na nga tapos wala pang trabaho si bunso, saan tayo kukuha ako ng dagdag gastusin sa bahay? Ano yan yung pangalawa ko na yan. Hindi yan bibili ng para sa kanya kung hindi niya kami bibilan ni papa niya noon. Nung nagtatrabaho yan, hindi yan bibili ng, halimbawa may gusto niyang bagong cellphone, ganyan. Hindi niya bibilin yun hanggang hindi niya kami binibilan ni papa niya. Ganyan yan, bunso na. Hindi, kahit siya, wala pa siyang asawa. Kasi nga, na-focus siya sa pag-aaral, tapos nagtrabaho. Bali, 5 years pa nga lang siya nagtatrabaho nung nagkasakit siya. Kumbaga, sabi niya, yung mga ginastos nung nag-aaral pa siya, katatapos pa lang naming bayaran, gano'n. Tapos nagsisimula pa lang siyang ipagawa tong bahay namin nung nagkasakit siya. Kaya, kumbaga, nasa kasagsagan siya ng kataasan ng pangarap niya daw. Sabi niya, nasa kataasan pa lang siya ng kanyang pangarap, tapos nagkasakit na siya. Ano na yun, Mariko? 2021? Bali, na siya. Magpa 5 years na. Nung unang nakakuan namin yan, nung unang na-detect yan, panahon ng pandemic. Tapos nag-chemo na siya, ganyan, na pinagamot na namin. Tapos after 2 years, bumalik ulit. Pero ngayon, okay naman siya. Nakakapag-walking na. Nakapunta na nga yan nakapag-renew na nga yan ng lisensya niyang hindi niya ako kasama. Natutuwa naman ako kasi noon, maglakad lang siya, hirap na. Ngayon, nakakabiyahe na siyang mag-isa. Kaya sabi ko, malaki rin naman yung improvement. Doon sa akala namin bibigay na siya noon. Ngayon medyo okay na. Sabi ko nga sa kanya, sabi nga niya sa akin, ilang beses na daw siyang nagpaalam sa amin. Sana nga tuluyan na, sana nga mga Ricoy. Ayan, nakailang pa na ba